Magandang araw, mag-check up muna ako bago ako magsimula magtrabaho. Mabilis daw kasi mapudpud yung gulong dito sa passenger side. Kaya kung makikita nyo, bago yan. Ang na-diagnose daw kasi nasira nito, lahat ng tie rod palit, pati yung idler arm at center post. At partial pa lang daw yun. Pero sa nakita ko dyan mga boss, itong idler arm ang may problema. Ayan mga boss, yung tinuro ng tubo. Ayan ang may problema, yung bushing. Kung mapapansin nyo yung bushing yan, oh, may kalug siya. Oh, yan oh, ang lakas eh oh. Kaya kung mapapansin mo, tie rod ang problema, pati itong center leak. Pero sa pag-check up na ginawa ko, dito lang yan sa idler bushing eh. Kaya i-manual check up ko na lang para sigurado. Yan o, kita nyo, inuuga ako, di ba? Nakita nyo yung center link niya, malakas yung galaw. Na kung iisipin mo, sa tie rod yung problema. Kukuha ako ng tubo mga boss, tapos ilalagay ko yan dito sa ilalim ng gulong. Tsaka ako iaangat-angat para ma-check up ko naman dyan yung ball joint, yung lower arm, pati yung bearing niya. Sa pag-check up na ginawa ko mga boss, walang problema ito sa ball joint, sa bearing, pati dito sa mga suspension bushing niya. Tanging yung idler arm lang ang nakita kong may problema. Kaya dito naman ako sa kabilang side mag-check up. Maganda kasi yung bago ko magpalit ng pyesa, siguradong sira. Yan tinuturo ng daliri ko mga boss. Yan yung center post. Diyan nakakabit itong pitman arm. Kalugin ko itong gulong mga boss. Ano, kung makikita nyo habang kinakalug ko yung gulong, may kalug din dito sa center post niya. Yung kinakapitan ng pitman arm. Ayan mga boss, okay, pansinin nyo. Oh, malakas yung kalug ng pitman arm. Yan nga ay dahil sa center post. Alugin ko ulit ito mga boss ano, para makita nyo na wala itong problema sa tie rod. Kita nyo yung tie rod nyo, steady lang. Pati nga itong pitman arm dito sa pagkapit niya dito sa center link, wala din siyang kalog. Tanging ito lang mga boss, yung tinuro ng daliri ko, yan yung center post. Ayan ang may kalog. Lakasan ko yung pag-uga ng gulong mga boss. Kung makikita nyo, di ba? Ang lakas oh, di ba? Pero gaya nga ng sinabi ko, wala yan sa mga tie rod niya. Ilapit ko yung camera mga boss ano, yan yung tignan nyo maigi yan, uugain ko siya ulit. O di ba? Ayan ang may problema. Kaya ang naging diagnose ko dito, ito lang center post pati yung idler arm. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, tanggalin ko itong center post para mapalitan ko na yan. At sa pagtanggal naman yan mga boss, gagamit ka lang naman dyan ng socket wrench na number 24. Tanggalin mo itong nut. Ayan mga boss, tanggal ko na itong nut. Pero ibabalik ko rin itong nut dito sa center post. Dahil nga sa pagtanggal nitong pitman arm, kailangan gagamit ka dyan ng puller. Nakita nyo, inisprayan ko muna yan ng penetrating oil. Para pag ginamitan ko na yan ng puller para matanggal ko itong pitman arm, hindi ako mahirapan. Kasi mga boss, dito talaga madalas ako nahihirapan sa pagtanggal ng pitman arm dahil nga sa itong klase ng puller ko, alanganin siya. Pero mga boss, hindi pa ako pinahiya niyan. Kahit ganyan lang siya kaliit, subok na subok ko yan na matatanggal niya itong pitman arm dito sa pagkakakapit sa center post. Hindi ko rin maiwasan, minsan nagdo-double setup ako dito sa puller ko dahil nga sa sobrang tigas nitong pitman arm, grabe din yung kapit niya dahil sa kalawang. Ito na mga boss, gamit itong socket wrench na number 22, hinigpitan ko na itong bolt ng puller ko para hilahin niya pababa itong pitman arm. Kaya lang kung makikita nyo mga boss, diba? Grabe talaga yung tigas. Pag ganyan mga boss, gumagamit ako dyan ng iba pang diskarte. Ang gagawin ko dyan, hilahin ko palabas itong gulong. Ayan mga boss, kung makita nyo, binuka ko itong gulong. Dahil nga sa gagamit ako ng ball hammer dyan mga boss, papaluin ko itong pitman arm para makalug siya kahit papaano. May possible yun kasi mga boss, bumitaw itong pitman arm sa pagkakakapit dito sa center post dahil nga sa kinalawang yan. Kaya lang, tinamaan ko itong puller. Kaya ang gagawin ko dyan, iayos ko muna ulit itong puller dahil nga sa sobrang tigas na wala na sa position itong puller ko. Kaya iaayos ko yan. Napaka-importante kasi mga boss, pag magtatanggal ka ng pitman arm, dapat itong puller mo nakadiretso yan. Hindi pwedeng nakatagilid siya, lalo ka lang mahihirapan. Basta kung saan ka maalwal sa pagkakapwesto mo dito sa puller, dun mo siya ipwesto para pag hinigpitan mo itong bolt dito sa puller mo. Ayan mga boss, nakita nyo, hihigpitan ko na yan, hindi ka na mahirapan. Pasasaan ba't bibitaw din itong idler arm dito sa center post. Nakita nyo mga boss, bumitaw na siya. Baba rin! Dahil sa bumitaw na itong pitman arm, at yun nga ay dahil sa nakuha ko sa tiyaga, pwede ko na ngayon tanggalin itong puller ko mga boss. Kaya ako naman nasabi na nakuha ko sa tiyaga mga boss, nahirapan ako sa pagtanggal ng pitman arm dyan mga boss dahil sa kumapit siya maigi dito sa center post. Kung makikita nyo naman, di ba bumaba na yan pero pinalo ko pa rin dahil nakakapit pa rin talaga siya, matindi pa rin ang kapit niya. Hindi ko pa rin siya mahila pababa. Kaya kung makita nyo, pinalo ko na lang. Sabi nga ni customer, pinamabiyahe ng malayo itong sasakyan Ito yung Euro 4 mga boss na sinasabi nila. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, dito naman ako sa center post niya. Meron kasi yung bolt and nut. 4 na piraso yan mga boss. Ayan, isang natanggal ko na bolt and nut. Tapos ito naman yung pangalawang bolt and nut niya. Kailangan matanggal mo yung 4 na bolt and nut dito mga boss para itong
center post, ma-pull out mo siya. Ayan na ngayon yung pangatlong bolt and nut dito sa center post. Natanggal ko na rin yan. Number 14 lang naman mga boss yung gagamitin nyo dyan na socket wrench at box wrench kasi kontrahan nga ito. Ito na ngayon yung pang-apat na bolt and nut na tatanggalin ko mga boss. Kung makikita nyo, natanggal ko na rin itong nut nya, tapos itulak ko yung bolt mga boss. Medyo masikip siya kaya idinami ko na sa tatanggalin ko itong center post nya. Tapos i-check ko pa rin itong center post mga boss para malaman nyo kung paano mag-check. Kakalugin nyo lang naman yan. At ito nga mga boss, malakas na talaga itong kalug nya. At ito na mga boss, ilagay ko na itong bagong center post. Kung makikita nyo, sa paglagay ko nitong bagong center post, nilagyan ko pa rin ng grasya mga boss para sigurado. Dahil nga sa itong pitman arm nya, kinalawang ng husto yan. Sa paglagay naman ng center post mga boss, nakita nyo naman di ba? Ibalik nyo lang naman yan sa dati niyang position, tapos yung apat na bolt, ilagay nyo na. Nakita nyo naman mga boss, napakadali ko lang naman inilalagay itong mga bolt ng center post. Basta nakasentro yung center post, tapat sa butas yan, saglit mo lang yan mailalagay. Pag okay na, inilagay ko na itong isang nut. Tapos gamitan ko na yan ng impact wrench kung makikita nyo, tsaka ko ngayon siya hinigpitan na. Pinainal ko na higpit dyan mga boss para hindi nagagalaw-galaw itong center post. Tapos yung mga kanya-kanyang nut nitong bolt, ilalagay ko na rin yan. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ayan na yung pangalawang nut at ito na yung pangatlong nut. Kasi nga yung isa, naikabit ko na yun, naipix ko na yun. Higpitan ko na ngayon yan gamit itong impact wrench ko. Gaya ng sinabi ko mga boss, number 14 yung socket wrench na ginamit ko dyan. At dahil kontrahan yan, kung makikita nyo, gumagamit pa ako ng box wrench para pangontra. Nang sa ganon, hindi siya iikot-ikot lang. O, di ba? Okay na. Pwede ko na ngayon ilagay itong pitman arm dito sa center post. Sa paglagay naman ng pitman arm dito sa center post mga boss, itapat mo lang yan dito sa spline ng center post para maipasok mo itong pitman arm. Ayan mga boss, kung makikita nyo, naipasok ko na itong pitman arm, tsaka ako ngayon siya pinalo. Dahil maliit pa yung thread na lumabas dito sa pitman arm, hindi ko muna nilagay yung lock washer, pinakapit ko muna itong nut nya. Tsaka ako ngayon siya ginamitan ng impact wrench ko number 24 at hinigpitan ko na yan. Ayan mga boss, diba nakita nyo, nahigpitan ko na, tapos tinanggal ko yung nut, tsaka ako inilagay na ngayon yung lock washer nitong center post, pati yung nut nya. O diba? Okay na, mahigpit na. I-check ko na ngayon yan mga boss, ugain ko itong gulong kung meron pang ugayan dito sa side ng pangilalim ni customer. At para malaman nyo na rin na walang problema dito sa mga tie rod nya. Siya nga pala mga boss, singit ko lang, huwag nyo naman sana kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat. Close up ko sa pag-check up, ugain ko ulit itong gulong. Nakita nyo, wala na siyang kalog. Kaya lipat naman ako dito sa kabilang side, tanggalin ko itong idler arm. At dahil sa mahaba itong video, abangan nyo sa part 2 mga boss. Dahil ang isa pang problema nito ay yung kay customer, magalaw daw itong manibela niya. Kaya abangan nyo yun kung sa pag-road test na gagawin namin ay maging okay na. Maraming salamat.